Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napakagaling, sabi ni Dylan habang may bahid ng paghanga na sumilay sa kanyang mga mata. Kasabay nito, naisip niya na hindi nagkataon na si Alvin ay naging napakahusay sa murang edad. Kadalasan, ang mga batang mahiwagang nilalang ay mayabang, at minamaliit nila ang sinumang itinuturing nilang mas mahina kaysa sa kanila. Gayunpaman, naiiba si Alvin. Hindi niya minamaliit ang mga mas mahina at inisip pang ang baka matuto siya mula sa kanila. Napakatalino nito. Tutal, kahit malakas ang isang tao, hindi ibig sabihin na walang kapintasan ang isa. Sa kabaligtaran, hindi ibig sabihin na ang mahihina ay walang sariling kalakasan. Tiyak na may matututunan ang isa o dalawang bagay. Nang dumating ang mga tao mula sa purong yang sa kanilang pansamantalang tuluyan, sa halip na bumalik sa kanyang bahay na gawa sa kahoy, hinanap ni Pong si Alvin. Elder Zin, anong problema? Tanong ni Alvin nang nakangiti. Gayunpaman, alam niyang malamang na dumating si Pong para ipaalala sa kanya tulad ng ginawa ni Dylan. Gaya ng inaasahan, naging seryoso si Pong habang sinasabihan si Alvin na huwag ma-pressure tungkol sa pagraranggo sa top 3 at sapat na ang magandang posisyon para makapasok sa top 10. Elder Zin, huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking mga limitasyon, nakangiting sabi ni Alvin, hindi ako kikilos ng padalos-dalos, at tiyak na mapapasailalim ako sa nangungunang 10 ranggo kahit man lang para sa Pure Yang sect. Bahagyang tumanggo si Pong. Kanina, nag-aalala siya na baka ma-pressure ni Alvin ang sarili niya para makapasok sa top 3. Bukod pa rito, kung mag-over-exercise si Alvin at masugitan dahil sa matinding pressure, nag-aalala rin siya na makakaapekto ito sa tsansa ni Alvin na makapasok sa top 10. Gayunpaman, panatag ang loob niya matapos makinig kay Alvin. Hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Alvin dahil pamilyar siya sa personalidad ni Alvin. Noong nakaraang pista ng 7 mansyon, may isang kalahok na mas malakas kaysa kay Pong na inakala ng marami na may mataas na posibilidad na makapasok sa top 10. Gayunpaman, dahil sa kanyang determinasyon na makapasok sa top 3, siya ay malubhang nasugatan, dahilan upang hindi siya makapasok sa top 10. Sa huli, dahil sa kanyang mga pinsala, natalo siya ni Pong kahit na matatalo niya sana si Pong sa loob ng 10 galaw kung hindi siya nasugatan. Dahil din sa kadahilanang ito kung bakit kinausap ni Pong si Alvin. Nag-aalala siya na baka masira ang tsansa ni Alvin na makapasok sa top 10 kung masyadong nahuhumaling si Alvin sa pagkapasok sa top 3. Kahit panatag ang loob, ikinuwento ni Pong kay Alvin ang nangyari noon at pinaalalahanan si Alvin na huwag nang ulitin ang mga pagkakamaling ginawa ng taong iyon. Hindi makapagsalita si Alvin. Nakapagtiwala ba ako sa iyo nang walang dahilan kanina? Pagkaalis ni Pong, umupo si Alvin sa kanyang kama at naisip ang 5 kalahok na nakakuha ng kanyang atensyon sa ngayon. Napakalakas na nila sa lakas na ipinakita nila sa ngayon, pero hindi naman dapat mahirap para sa akin na talunin sila gamit ang kasalukuyan kong lakas. Gayunpaman, hindi ko alam kung nagpipigil pa rin sila. Halimbawa, kahit agresibong inatake ni Archie ang kanyang mga kalaban, itinatago pa rin niya ang kanyang lakas. May tiyak na pagkakaintindi si Alvin sa lakas ni Archie simula nang talunin niya si Archie bago pa man patatagin ni Archie ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang advanced Lord of Gods. Dahil dito, may pakiramdam siyang hindi pa naipapakita ni Archie ang kanyang buong lakas. Tama iyan. Ang mga kilalang banal na artifact na may hindi kumpleto at kumpletong kaluluwa ng artifact ay ipinagbabawal sa pista ng 7 mansyon. Sayang naman. Dati, ang mga patakaran ng pista ng 7 mansyon ay tahasang nagbabawal sa paggamit ng mga kilalang banal na artifact na may mga hindi kumpletong kaluluwa. Dahil sa pambihira ng mga kilalang banal na artifact na may mga kumpletong kaluluwa ng artifact, walang nabanggit tungkol dito. Gayunpaman, nagbago ito matapos kumalat ang balita tungkol sa kilalang banal na espada ni Dylan na may kumpletong kaluluwa ng artifact sa 7 mansyon. Bagamat palaging may mga bulong-bulungan tungkol sa ilang puwersa na nagtataglay ng mga kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa noon, walang nakumpirma.
Sa kabaligtaran, nakumpirma na si Dylon ay nagtataglay ng isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Mayroon pang ang mga saksi. Dahil dito, isang patakaran na tahasang nagbabawal sa paggamit ng mga kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ang mabilis na nilikha. Ito ay upang pigilan si Dylon na ipahiram ang kanyang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact sa mga batang disipulo mula sa Pure-Yang sect sa panahon ng pista ng 7 mansyon. Si Alvin ay isa sa mga nangungunang kandidato para sa nangungunang 10 pwesto sa pista ng 7 mansyon. May isip lamang ng isa kung gaano siya kalakas kung ipapahiram sa kanya ni Dylon ang kilalang banal na espada na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Bukod dito, dahil naunawaan ni Alvin ang sword daw, ang kanyang lakas ay tataas ng 2 beses kahit papaano kung gagamitin niya ang kilalang banal na espada na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Medyo maislan sila, umiling si Alvin. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip ng mga estratehiya kung makakalaban niya ang isang malakas na kalaban. Bagamat hindi imposible, hindi magiging madali para sa kanya na talunin ang mga nangungunang kalahok. Tutal, hindi lamang sila mga advanced na Lords of Gods, kundi ang kanilang pag-unawa sa mga batas ay hindi mas mababa sa kanya at maaaring mas nakahihigit pa sa kanya. Bukod dito, kung sila ay mga katutubo ng Realms of Gods, kailangan din niyang isaalang-alang ang kanilang mga kapangyarihan sa bloodline. Hindi ko kayang maging pabaya. Hindi ko dapat hayaang tumagal ang laban, at dapat kong sikaping tapusin ito sa lalong madaling panahon bago pa man sila tuluyang lumala. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap-mata lamang, at nagsimula na naman ang ikalawang yugto ng labanan ng mga ranggo. Ang 30 seeded participants ay mga manunood lamang sa yugtong ito. Matapos makinig sa usapan ng ilang batang disipulo mula sa Pure-Yang sect, nalaman ni Alvin na 3 sa 6 na seeded participants na nakakuha ng kanyang atensyon ang wala sa ikalawang yugto. Sila ay si Lowell mula sa Autumn Leaves sect ng Divine Morning Mansion, si Lim Yuan mula sa Profound Jade Heavens Howling Flame sect, at si Archie mula sa Walker clan ng Eastern Ridge Mansion. Malamang na nagkukultibar sila, umaasang madaragdagan ang kanilang lakas bago sila muling lumaban. Ang ikalawang yugto upang matukoy ang ranggo ay tinatayang aabutin ng hanggang kalahating buwan, at maaari rin itong mas matagal dahil mayroong 72 kalahok sa ikalawang yugto. Sa huli, ang ikalawang yugto upang matukoy ang mga ranggo ay umabot ng 19 na araw. Inabot ng 4 na araw na mas matagal kaysa sa inaasahan upang matukoy ang ika-31 hanggang ika-100 na pwesto. Sa pagtatapos ng ikalawang yugto, sina Colden at Ruel mula sa Pure-Yang sect ay nakakuha ng kanilang ranggo sa ika-36 at ika-42 na pwesto, ayon sa pagkakabanggit. Si Marvick ay nasa ika-78 pwesto. Hindi lamang siya natuwa sa resulta, kundi maging si Eliasheg, ang kanyang lolo sa tuhod, ay ipinagmamalaki siya. Kung tutuusin, hindi inaasahan ni Elijah na makakapasok siya sa ambitious group, lalo na ang makapasok sa top 100. Alam din niya na mapalad din si Marvick. Ang ilang kalahok na mas malakas kaysa kay Marvick ay malubhang nasugatan. Bukod kay Marvick, mayroon ding ilang mahihinang kalahok na nagawang makapasok sa top 100 dahil sa swerte. Kahit hindi gaanong kalaki ang mga gantimpala, ang mga nasa pinakamababang ranggo ng top 100 ay gagantimpalaan pa rin. Bagamat maraming tao ang nagulat dito, walang tumutol. Tutal, ang swerte ay bahagi rin ng lakas ng isang tao. Marahil, kung tungkol ito sa top 30 rankings, ang mga tao ay magpoprotesto o maghahinala. Pagkatapos ng ikalawang yugto, seryosong sinabi ni Romano, lahat, ang huling yugto para matukoy ang ranggo ay magsisimula pagkatapos ng 11 araw. Mag-ingat po kayo sa susunod na 11 araw. Ipaalala ko sa lahat na kung may sino mang pinaghihinalaan ng ilegal na pag-uugali, ang Profound Jade Mansion ay may awtoridad na idiskwalipika sila. Bahagyang naguluhan sina Alvin at ang iba pang mga batang disipulo sa biglaang babala ni Romano hanggang sa ipaliwanag sa kanila ng isang elder mula sa Pure-Yang sect ang bagay na ito. Noon, bago ang huling bahagi ng pista ng 7 mansyon, may mga makapangyarihang nilalang na umaatake sa mga kalahok mula sa ibang puwersa. Bagamat hindi sila umaatake ng pisikal, sinaktan nila ang kaluluwa ng mga kalahok gamit ang kanilang banal na kamalayan, na nakaapekto sa lakas ng kalabang kalahok at nakakuha ng kalamangan para sa sarili nilang mga kalahok.
Tumingin si Pong kay Alvin at sa iba pa at nagbabalang sinabi, kaya naman hindi ninyo dapat iwan ang inyong mga bahay na gawa sa kahoy o ang hanay ng aming matutuluyan sa mga darating na araw. 4,032. Napakasama naman. Umiling si Alvin nang malaman niya ang tungkol sa mga kalahok na inatake noong nakaraang pista ng 7 mansyon. Maraming mga makapangyarihang nilalang ang naruroon noong pista ng 7 mansyon, at isang matapang at mapanganib na hakbang ang pag-atake sa mga kalahok. Gayunpaman, batay sa kung gaano kahalaga ang lihim na banal na kaharian, hindi maiiwasan na may ilang mga tao na desperado na sumugal. Kung tutuusin, ang isang intermediate na emperador ng mga Diyos ay malamang na maging isang advanced na emperador ng mga Diyos sa lihim na banal na kaharian. Dapat akong manatili sa aking bahay na gawa sa kahoy sa mga darating na araw, naisip ni Alvin sa sarili. Noong una, plano niyang maglakad-lakad dahil wala nang saysay ang paglilinang ngayon. Gayunpaman, matapos marinig ang tungkol sa nakaraan, mabilis niyang iwinaksi ang ideyang iyon. Bukod dito, alam niyang isa siyang tinek sa tagiliran ng ilang puwersa. Kung mawawala siya, nangangahulugan ito na magkakaroon ng isang kakompetensya sa top 10. Si Ender, na binalaan din ng kanyang Panginoon, ay sumagot, "Guro, naiintindihan ko po." Hindi talaga balak ni Ender na iwan ang kanyang bahay na gawa sa kahoy. Nang sina Pong at Alvin na lang ang natira, muling sinabi ni Pong, "Alvin, dapat kang gumawa ng mga huling paghahanda. Huwag mong kalimutan na sapat na iyon para makapasok sa top 10. Huwag mong i-stress ang sarili mo tungkol sa pagrango sa top 3. Naiintindihan ko," sabi ni Alvin. Hindi siya naiinip sa paulit-ulit na paalala ni Pong. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng pasasalamat. Maliwanag na taos-puso ang pakikitungo sa kanya ni Pong. Kaya naman, determinado siyang alalahanin at suklian ang kabaitan ni Pong. 10 araw ang lumipas ng mapayapa. Nagbabala ang mga matatanda mula sa iba't ibang puwersa sa kanilang mga batang disipulo na huwag masyadong magpagala-gala dahil sa mga nakaraang insidente. Sa 11 araw, muling nagtungo ang lahat sa lugar ng pista ng 7 mansyon. Dahil ang mga napiling kalahok ay sinamahan ng kani-kanilang mga nakatatanda, garantisado ang kanilang kaligtasan. Maraming tao ang dumating ng maaga, naisip ni Alvin sa sarili. Napansin niya na karamihan sa mga puwersa ay dumating na. Dati, hindi gaanong marami ang mga taong dumating ng maaga. May mga puwersa na mayroong higit sa isang seeded participant. Nangangahulugan ito na may ilang puwersa na ang mga batang disipulo ay hindi nakapasok sa top 30. Sa anumang kaso, walang silbi ang makapasok sa top 30 kung hindi sila makakarating sa top 10. Tutal, ang buong punto ay ang makapasok sa top 10 para makapasok sa Secret Holy Realm. Gayunpaman, marami ang nagmamalasakit sa pagkapasok sa top 30 dahil magdadala ito sa kanila ng kaluwalhatian at prestihiyo, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Likas na sa tao ang maghangad ng katanyagan. Ang pista ng 7 mansyon ay isang magandang plataporma para sa mga batang prodigy upang ipakita ang kanilang lakas, at ang kanilang ranggo ay magbibigay sa kanila ng respeto mula sa kanilang mga nakatatanda at puwersa. Kaugnay nito, makikinabang sila rito. Tulad ni Elder Ye, ayon kay Elder Zin, ang Pyryang sect ay nagsimulang magbigay pansin kay Elder Ye at binigyan siya ng mas maraming mapagkukunan pagkatapos ng kanyang pagtatanghal noong pista ng 7 mansyon. Naunawaan ni Alvin kung bakit may ilang mga prodigy na determinadong makapasok sa pinakamataas na ranggo kahit na hindi sila mapabilang sa top 10. Para sa kanila, ito ay isang paraan upang baguhin ang kanilang kapalaran at makatakas sa pagiging pangkaraniwan. Pagkalipas ng 15 minuto, sa wakas ay dumating na ang lahat. Napuno na ang maliliit na lumulutang na isla. Malapit nang dumating si Elder Marviklin. Karaniwang dumarating si Romano mula sa Howling Flame sect ng Profound Jade Mansion sa sandaling dumating ang lahat. Gaya ng inaasahan, isang marangal na figure ang lumipad mula sa malayo sa isang kisap mata lamang. Karaniwan, si Romano ay nananatiling seryoso sa kanyang mukha, ngunit ngayon, isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Sino ang mag-aakala kung maganda ang kanyang kalooban o kung masaya lang siya na malapit nang matapos ang pista ng 7 mansyon? Tutal, kahit hindi naman ito mahirap, nakakapagod ang maging punong abala at pangasiwaan ang lahat ng laban. Mga lahat, sa wakas ay narito na tayo sa pangunahing kaganapan ng pista ng 7 mansyon.
Ngayon, tutukayan natin ang nangungunang 10 ranggo. Ang 30 seeded participants na ating napili ay lahat lumampas sa ating inaasahan. Lahat sila ay nanalo sa kanilang mga hamon at hindi napalitan. Bihira ito sa kasaysayan ng pista ng 7 mansyon, sabi ni Romano. Narinig din ni Alvin mula kay Pong na bihira na ang lahat ng 30 seeded participants ay hindi napalitan sa pista ng 7 mansyon. Ilang beses pa lang itong nangyari noon. Ang huling pagkakataon na nangyari ang ganito ay mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Pinatunayan din nito na ang Profound Jade Mansion ay may mapanuri na mata sa mga talento. Dapat alam ng lahat ang mga patakaran para sa finals kaya hindi ko na ipapaliwanag. Magsisimula tayo sa loob ng 15 minuto pagkatapos ninyong makuha ang inyong mga token. Kumislap ng may pinanibik ang mga mata ng mga kalahok matapos nilang makinig sa mga salita ni Romano. Ang 30 seeded na kalahok ay bibigyan ng mga token. Ang mga numero sa mga token ay kumakatawan sa pansamantalang ranggo ng mga kalahok. Maaari lamang nilang hamanin ang mga may mas mataas na ranggo kaysa sa kanila. Ang kalahok na may pinakamababang ranggo, na siyang ika-30 pwesto, ang unang magbibigay ng hamon. Ang ika-30 kalahok ay maaaring hamanin ang sinuman mula sa unang pwesto hanggang ika-29 na pwesto. Gayunpaman, ang ika-21 kalahok ay maaari lamang hamanin ang ika-20 kalahok. Para sa ika-20 kalahok, maaari niyang hamanin ang sinuman mula sa ika-11 hanggang ika-19 na pwesto. Para sa ika-10 kalahok, maaari lamang niyang hamanin ang mga nasa ika-4 hanggang ika-9 na pwesto. Upang hamanin ang taong nasa ika-3 pwesto, kailangan siyang maging ika-4 na pwesto. Pagkatapos lamang ng ika-3 pwesto ay maaari nang hamanin ang mga nasa pangalawa at unang pwesto. Malaki ang naging papel ng swerte sa bunutan na ito. Ang pagkakaroon ng mas mataas at mas mababang numero ay may kanya-kanyang bentaha at desbentaha, ngunit karamihan sa mga kalahok ay mas gusto ang mas mataas na ranggo. Tutal, lahat sila ay mayabang at dominanti. Alvin, anong numero ang inaasahan mong makuha? Tanong ni Pong nang nakangiti. Nang marinig ito, ang iba pa mula sa Pure Yang sect ay sabay-sabay na tumingin kay Alvin nang may pagtataka. Hindi mahalaga sa akin, sagot ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Hindi na kailangang sabihin, ang pansamantalang ranggo ay hindi nakaapekto sa mga tunay na malalakas. Tutal, madali naman silang makakaakyat sa ranggo gamit ang kanilang lakas. Malaki ang bentahe kung ikaw ang makakakuha ng numero 1. Makakapagpahinga ka sa simula dahil kakaunti lang ang makakalaban mo, sabi ni Pong kay Alvin gamit ang voice transmission. Tumango si Alvin. Natural lang na alam niya ito. Tingnan natin. Tutal, ako naman ang magdedesisyon kung anong numero ang bubunutin ko. Kung ang token na may numero 1 ay wala malapit sa akin, wala akong magagawa tungkol dito. 4,033. Tama ka, tango ni Pong, depende ang lahat sa swerte. 10,000 taon na ang nakalilipas, tiwala akong makukuha ko ang token na may numero 1 kung lumitaw ito malapit sa akin. Sayang, nakuha ko lang ang token na may numero 2. Hindi nakapagsalita si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Pong. Sa huli, ngumiti siya at mapang-asar na sinabi, walang silbi ang pagguhit ng numero 2 kung hindi sapat ang lakas ng isang tao. Malungkot na tiningnan ni Jinping Pan si Alvin nang banggitin ni Alvin ang nakaraan. Dati, nagawa ni Pong na makuha ang pangalawang pwesto, ngunit natalo siya sa kanyang mga hamon at natanggal sa top 10. Marahil, kung nagawa niyang makapasok sa top 10 at makakuha ng 2 pwesto para makapasok sa Secret Holy Realm, mas marami sana siyang mabibigyan ng Pure Yang sect ng mga mapagkukunan, at maaaring naging Intermediate Emperor of Gods na siya ngayon. Habang nag-uusap sina Alvin at Pong gamit ang voice transmission, ang ibang mga kalahok ay nakatingin kay Romano. Tutal, sa pagkakataong ito ay mahalaga kung mandaye si Romano at maghagis ng mga paborebling token sa mga kalahok mula sa kanyang sariling puwersa. Nang halos matapos ang 15 minuto, sinabi ni Romano, ihahagis ko ang mga token sa mga hininga. Hindi tulad ng iba na matamang nakatitig kay Romano, si Alvin ay nakatitig sa 2 seeded na kalahok mula sa Howling Flame sect bago matapos ang oras. Ang 2 iyon ay palihim na nakatingin sa mga partikular na direksyon sa sandaling ito. Ang isa ay nakatingin sa kaliwa ni Romano habang ang isa naman ay nakatingin sa likod ni Romano.
Para maiwasan ang pag-akusa ng pandaraya, sa palagay ko ay hindi hahayaan ni Elder Marvick Lin na mapunta ang mga numero 1 at 2 sa kamay ng dalawang kalahok mula sa Howling Flame Sect. Ibig sabihin, isa lamang sa dalawang numero ang lilito sa isa sa dalawang lugar. Kung isa lamang sa kanila ang makakakuha ng isa sa unang dalawang numero, walang magpoprotesta. Sigurado akong sinabi lang ni Elder Marvick Lin sa isa sa kanila ang lokasyon ng isang kanais-nais na numero. Medyo sigurado si Alvin na hindi papayagan ni Romano ang parehong seeded participants mula sa Howling Flame Sect na makuha ang numero 1 at 2. Tutal, tiyak na maaakusahan si Romano ng pandaraya. Kahit na mandaraya si Romano, kailangan niya itong gawin ng may katwiran. Sa katunayan, sina Lin Yuan at Mo Luodo ay naging maingat. Mabilis lamang silang sumulyap sa mga lugar bago iniwas ang kanilang mga tingin. Kung hindi nakatingin si Alvin sa dalawa, hindi rin niya ito matutuklasan. Dapat ko nang isuko ang token na itinalaga ni Elder Marvick Lin para sa batang disipulo ng kanyang puwersa, at hayaan ang iba na mag-away para dito. Mas makabuti para sa akin na hanapin ang isa pang paborebleng token. Ang natitira ay aasa sa aking swerte, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nakatingin sa isang lugar kung saan sa tingin niya ay maaaring lumitaw ang isang paborebleng token. Halos 10 hininga ang lumipas sa isang kisap mata lamang. Pinagsama-sama ni na Alvin at ng iba pa ang kanilang mga banal na enerhiya, handang kumuha ng token. Bukod sa swerte, mahalaga rin ang bilis upang makakuha ng magandang numero. Handa ka na ba? Ang mga kalahok ay handa ng kumilos, handa ng kumilos. Kasabay nito ay lumitaw ang isang malinaw na harang, naghagi si Romano ng 30 token. Ang mga token ay nagkalat sa hangin na parang mga talulot ng bulaklak habang dumadaan ang divine energy sa harang. Numero 2. Mabilis na nakita ni Alvin ang isang token na may numerong 2 na lumilitaw sa lugar na tinatitigan niya. Mabilis na lumabas ang kanyang divine energy at kinuha ang token na iyon. Matagumpay na nakuha ni Alvin ang token na iyon dahil nagambala ang iba pang mga nangungunang kalahok. Itino ni na Archie mula sa Walker Clan ng Eastern Ridge Mansion at Lowell mula sa Autumn Leaf Sect ng Divine Morning Mansion ang kanilang divine energies patungo sa direksyon kung saan itino ni Mo Luodo ng Howling Flame Sect ang kanyang divine energy. Kasabay nito, si Handy mula sa United Heaven Sect ng Consonance Mansion, si Moyo mula sa Howling Heaven Sect ng Green Province Mansion, at si Basil mula sa Yuan Clan ng Underworld Mansion ay itinuro ang kanilang divine energies kung saan itinuro ni Lin Yuan ng Howling Sect Flames ang kanyang divine energy. Hindi nagtagal at sinunod ng ilan pang kalahok, kabilang si Ender, ang mga direksyon ng dalawang kalahok mula sa Howling Flame Sect. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi marami ang nagbigay pansin sa lugar na tinatitigan ni Alvin. Naisip lamang ng lahat na sundan ang dalawang seeded na kalahok mula sa Howling Flame Sect, kumbinsido na mandarambong si Romano. Dahil dito, matagumpay na nakuha ni Alvin ang token na may numerong 2. Sa katunayan, isa siya sa pinakamabilis na nakakuha ng token na walang iniwang pagkakataon para sa iilang nakatitig sa iisang lugar. Ang batang yan, nagliwanag ang mga mata ni Pong nang makita niya ang numerong nakuha ni Alvin. Bagamat sinabi na niya kay Alvin na mas mabuting makuha ang numero 1 o 2, alam din niyang wala na itong kontrol kay Alvin. Kaya naman, nagulat siya nang makuha ni Alvin ang numero 2. Hindi rin niya inaasahan na si Alvin, hindi tulad ng iba, ay pipiliing pabayaan sina Lin Yuan at Dante Mold. Kasabay nito, gaya ng inaasahan, ang token na may numero 1 ay lumitaw sa direksyon kung saan tinutuon ni Lin Yuan. Hindi na kailangang sabihin, isang matinding kompetisyon ang agad na sumiklab. Masyado silang abala sa pakikipaglaban para sa token kaya hindi nila alam na nakuha na ni Alvin ang token na may numerong 2 at pinapanood silang mag-agawan para sa token gamit ang numero 1. Ngumisi si Alvin, ibinunyag ang kanyang mapuputing ngipin, nang maramdaman niya ang tingin ni Pong sa kanya. Tumingin siya at sinabing, ang swerte ko ay medyo maganda. Swerte! Si Pong at ang iba pang nakarinig kay Alvin ay tumingin kay Alvin ng may pag-aalinlangan. Nagawa ni Alvin na mag-isip ng lampas sa inaasahan at hindi siya pinangunahan ng iba, isa sa mga batang disipulo mula sa Pure Yang Sect.
Sa oras na ito, maraming kalahok din ang napagtanto na masyado silang nahuhumaling sa pagkuha ng numero unong token dahil sinusunod nila ang mga nakagawian noon. Nakatakda ng paboran ng host ang kalahok mula sa sarili niyang puwersa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may dalawang kalahok mula sa puwersa ng host. Hindi na kailangang sabihin pa kung ang parehong pinakamahusay na numero ay mahuhulog sa kamay ng dalawang kalahok mula sa puwersa ng host, tiyak na magpoprotesta ang kabilang puwersa at mag-uudyok ng kaguluhan. Dahil dito, hindi hahayaan ni Romano na mapunta ang unang dalawang numero sa kamay ni Lin Yuan at Dante Mold. Hanga ako. Hindi nakakapagtaka na napakarami nang nagawa si Alvin sa murang edad. Napakabilis niya talaga. Sang-ayon ako. Tingnan mo ang ibang mga kalahok. Sina Dante Mold at Lin Yuan lang ang kanilang binigyang pansin nang hindi iniisip ng malinaw ang sitwasyon. Kung hindi pa nila ito napagtanto, malalaman din nila ito agad pagkatapos nilang makitang nakuha na ni Alvin ang numero 2 token. Ang mga lumalaban para sa numero 1 token ang siyang lubos na magsisisi dito. Ngumiti at umiling si Alvin nang marinig ang mga pag-uusap ng mga batang disipulo sa Pure Yang Sect. Kasabay nito, medyo nagulat din siya na madali niyang nakuha ang number 2 token. 4,034. Maraming tao ang nagulat na nakuha ni Alvin ang token na may numerong 2. Nang makabawi sila, lahat sila ay namangha sa kanyang mabilis na pag-iisip. Kapuri-puri ang kayahang makagawa ng napakahusay na pagpapasya sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Samantala, ilang natatanging kalahok ang nahihirapan pa rin kay Lin Yuan para sa token na may numero 1. Medyo matindi ang laban. Si Alvin, na nakuha na ang kanyang token, ay wala nang magawa kaya nasiyahan siya sa palabas. Kung patuloy silang mag-aaway para sa isang token na iyon, mawawala rin ang iba pang magagandang token. Hindi nagtagal, nakita ni Alvin ang dalawang kalahok na umatras mula sa laban para sa numero 1 token. Ang dalawa ay sina Lowell mula sa Autumn Leaf Sect ng Divine Morning Mansion at Basil mula sa Yuan Clan ng Underworld Mansion. Mabilis na inagaw ni Lowell ang token na may numerong 4 mula sa ilang kalahok na nag-aagawan dito. Isang hakbang ang nahuli ni Basil dahil nabigo siyang makuha ang token na may numerong 3. Binago niya ang kanyang target at hinanap ang susunod na pinakamahusay na token. Samantala, ang kawalan ni Lowell at Basil ay hindi nakabawa sa kabangisan ng laban para sa numero 1 token. Sa kabaligtaran, mas lalo pa itong naging matindi. Sa sandaling ito, sina Handy mula sa United Heaven Sect ng Consonance Mansion, Moyu mula sa Howling Heaven Sect ng Green Province Mansion, at Archie mula sa Walker Clan ng Eastern Ridge Mansion ay nakikipaglaban pa rin kay Lin Yuan mula sa Howling Flame Sect ng Profound Jade Mansion para sa numero 1 token. Inakala ng lahat na gagamitin ni Lin Yuan ang lahat ng kanyang lakas para makuha ang token kaya laking gulat nila nang biglang umatras si Lin Yuan at nakuha ang isa sa unang 10 token. Dahil doon, tanging sina Handy, Moyo, at Archie na lamang ang natirang nag-aagawan para sa token number 1. Wala ni isa sa kanila ang gustong sumuko. Sa oras na ito, maliban sa una, ika-29, at ika-30 na mga token, lahat ng iba pang mga token ay naangkin na. Napakatindi. Ayos lang kung magtagumpay ka. Kung hindi, isa lang sa dalawang huling token ang maiiwan sa iyo. Maraming tao ang nanood ng labanan ng may pinanibik kahit na hindi naman talaga ito isang totoong laban. Naglaban pa ang tatlo ng ilang minuto bago matagumpay na nakuha ni Handy ang numero 1 token. Ang kanyang tagumpay ay hindi dahil mas malakas siya kaysa sa dalawa, kundi dahil naunahan niya ang dalawa. Simula pa lang, nasa kamay na niya ang token, at kailangan lang niyang hawakan ang token at dalhin ito sa ligtas na lugar. Matapos makuha ang numero 1 token, bumantong hininga lamang si Moyo at umiling bago casual na kinuha ang isa sa dalawang natitirang token. Hindi na niya inabalang tingnan ang numero sa token. Sa kabaligtaran, ang ekspresyon ni Archie ay lubhang hindi magandang tingnan habang dumura siya, Sus Mariosep. Sa huli, walang nagawa si Archie kundi kunin ang huling token. Lumala ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makita ang numerong 29 sa token. Dahil dito, naangkin na ng mga kalahok ang lahat ng 30 token.
Hindi ko inaasahan na sina Moyo at Archie ang makakakuha ng huling 2 token. Sa palagay ko magsimula ang laban kay Moyo na nakakuha ng pinakamababang bilang. Nabalitaan kong si Moyo ay inapo ng makapangyarihang nilalang mula sa Howling Heaven sect na naging isang advanced Emperor of God 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi gaanong alam ang tungkol kay Moyo. Sumikat lamang siya ilang sandali bago magsimula ang pista ng 7 mansyon. Dahil sa lakas niya, akala ko ay hahamunin niya agad ang kalahok gamit ang numerong 21. Siyempre naman. Mas gusto kong malaman kung ano ang plano ni Archie. Kapag nakuha na ni Moyo ang ika-21 pwesto, hahamunin kaya ni Archie si Moyo. Tutal, hindi naman niya kayang hamanin ang mga nasa top 20 kung wala siya sa ika-21 pwesto. Hindi ko naisip to. Mukhang may mapapanood kang interesanteng palabas mamaya. Hindi ko inakalang magkakaroon ng ganito ka-excited na palabas sa simula pa lang ng laro. Habang nagbubulungan ang mga batang disipulo, sinabi ni Romano, ngayon, gusto kong humakbang ang mga kalahok at ipakita ang kanilang mga token. Si Handy mula sa United Heaven sect ng Consonance Mansion ang nauna. Pangalawa si Alvin. Isa sa 2 kalahok mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal ang nakakuha ng numerong 3. Tila medyo mas mahina ang kanyang lakas kumpara kay Handy at sa iba pa. Nakuha ni Lowell mula sa Autumn Leaf sect ng Divine Morning Mansion ang numerong 4. Isang prodigy mula sa Marionette Villa ng Green Provine Mansion ang nakakuha ng numero 5. Si Basil mula sa Yuan Clan ng Underworld Mansion ay pang-6. Ang ika-7 pwesto ay si Ling Yuan mula sa Howling Flame sect ng Profound Jade Mansion. Ang isa pang kalahok mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal ay nakakuha ng numerong 8. Madali na nakuha ni Ender ang numero 10 na nakita na ni Alvin kanina. Isang kalahok mula sa Consonance Mansion na pangalawa kay Handy ang nakakuha ng numerong 10. Karamihan sa mga kalahok na nakakuha ng unang 10 token ay pawang makapangyarihan. Sa mga makapangyarihang kalahok, tanging sina Moyo at Archie lamang ang hindi nakakuha ng alinman sa unang 10 token. Bukod sa 2, may ilang medyo malalakas na kalahok na nakakuha ng hindi gaanong magandang token dahil sa kanilang swerte. Sige. Mayroon kang 15 minuto para tandaan ang mga numerong tumutugma sa mga kalahok at pag-isipan kung sino ang hahamunin, sabi ni Romano, gayunpaman, maaaring hindi masunod ang mga bagay ayon sa iyong plano. Sino ang nakakaalam kung ang kalahok na balak mong hamanin ay hahamunin bago mo pa magawa iyon? Magsisimula ang laban sa ika-30 kalahok. Kung manalo ang kalahok, makikipagpalitan siya ng ranggo sa taong natalo niya. Halimbawa, kung hamanin ng ika-30 kalahok ang ika-21 kalahok at manalo, magpapalit sila ng pwesto. Pagkatapos nito, bibigyan ang natalo ng oras para magpahinga upang walang sino man ang makahamon sa kanya. Ang kalahok na may numerong 30, humakbang po kayo paarap. Lahat, kasama na si Alvin, ay lumingon kay Moyo. Si Moyo ay isang binata na nakasuot ng mapusyaw na abuhing damit. May ngiti sa kanyang mukha, at mayroon siyang napaka-eleganteng tindig. Sa kabuuan, nakapagpapasigla siya sa mga tao kapag tinitingnan nila siya. Lumipad si Moyo patungo sa larangan ng digmaan matapos bumagsak ang boses ni Romano. Pumili ka ng kalaban mo, sabi ni Romano kay Moyo, maaari mong hamanin ang sinuman mula ika-21 hanggang ika-29 na pwesto. Sa sandaling ito, lahat ay natuon ang kanilang mga mata sa taong may hawak na ika-21 token. Isa siyang batang disipulo mula sa Fortune sect ng Profound Jade Mansion. Nang maramdaman niya ang mga titig nito sa kanya, agad siyang tumingin kay Moyo. Medyo nag-aalala ang tingin nito, ngunit malinaw na wala siyang takot. Hindi siya matatakot kahit hindi siya kapantay ni Moyo. Ano man ang mangyari, siya rin ang pinakanamumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon ng Fortune sect. Mayroon siyang pagmamalaki. Bukod dito, kung magpapakita siya ng takot ngayon, sino ang mag-aakala kung magkakaroon siya ng buhol sa kanyang puso sa hinaharap na makakaapekto sa kanyang cultivation? Gaya ng inaasahan, sinabi ni Moyo, hinahamon ko ang ika-21 kalahok. Swoosh! Agad na lumipad papunta sa larangan ng digmaan ang kalahok mula sa Fortune sect at lumapag ng medyo malayo kay Moyo.
Isa siyang matangkad na binata na may matipunong pangangatawan. Mukha siyang maringal habang nakatayo. Bahagyang tumango si Moyo at sinabing, "Ako si Moyo mula sa Howling Heaven sect ng Green Province Mansion." Si Zubay mula sa Fortune sect ng Profound Jade Mansion. Sa katunayan, si Zubay ay lubos na sikat sa Profound Jade Mansion. Ang kanyang katanyagan sa Profound Jade Mansion ay pangalawa lamang sa Dante mode ng Howling Flame sect at maihahambing sa dalawa pang natatanging batang prodigy. Silang lahat ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Profound Jade Mansion. 4,035. Pagkarinig pa lang ng boses ni Romano, kumilos agad si Zubay mula sa Fortune sect ng Profound Jade Mansion. Sumabog ang kanyang divine energy habang sumusugod kay Moyo mula sa Howling Heaven sect ng Green Province Mansion. Inihagis niya ang lalim ng batas na kanyang naunawaan at inatake gamit ang kanyang kitang-kitang divine artifact. Nagulat ang mga tao nang makitang si Zubay ay nagwawala ng todo sa pagsisimula ng laban. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan nila ang desisyon ni Zubay. Walang duda na si Zubay ay walang kalaban-laban kay Moyo. Kaya naman, makabubuti para sa kanya na umatake ng buong lakas sa sandaling magsimula ang laban. Kung maaagapan niya si Moyo sa kanyang unang pag-atake, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong masugitan si Moyo, na magpapataas ng kanyang pagkakataong tapusin ang laban ng tabla. Gayunpaman, may mga tao, kabilang si Alvin, na nag-isip na ito ay isang walang saysay na hakbang kahit na ito ang pinakamahusay na hakbang. Malamang na ang isang taong tulad ni Moyo ay mabigla sa pag-atake. Gayon din, hindi inisip ng mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang puwersa na magtatagumpay ang pagtatangka ni Zubay kahit na naunawaan nila na ito ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian dahil sa mga pangyayari. Sa hakbang na ito, kahit papaano, mayroon siyang kaunting pag-asa na tapusin ang laban sa isang tabla. Bagamat ito ang pinakamahusay na hakbang, may kasama rin itong mga panganib. Kung mabaygo si Zubay, mas magiging mapanganib ang kanyang sitwasyon. Maaaring hindi na niya kayang magtagal gaya ng dati kung mabaygo siya. Pinagmasdan ng lahat ng mabuti ang nakakatakot na atake ni Zubay patungo kay Moyo. Sa loob lamang ng isang iglap, isang guhit ng enerhiya ang damaloy, na madaling sumire sa mabangis na atake ni Zubay. Hindi nasaktan si Moyuan, mukhang maharlika at mapagmataas. Bago pa man muling magamit ni Zubay ang kanyang banal na enerhiya, gumawa na siya ng isang hakbang. Putok. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa hangin kasabay ng paglitaw ng isang ulap ng kabute sa ilalim ni Moyo. Lumipad siya patungo kay Zubay na may hawak na pamaypay. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang kilalang banal na artifact noong pista ng 7 mansyon. Ginagamit ni Moyo ang kanyang kilalang banal na artifact. Kamangha-mangha si Zubay kahit matalo siya sa labanang ito. Nagawa niyang pilitin si Moyo na gamitin ang kanyang kilalang banal na artifact. Hindi gaanong sikat si Moyo noon. Ang tanging dahilan kung bakit siya sumikat ay ang kanyang lolo sa tuhod ay isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang lakas hanggang kamakailan lamang nang ipakita niya ang kanyang kakayahan sa Howling Heaven sect. Mula noon, nakilala siya bilang ang pinakamalakas na batang disipulo sa Howling Heaven sect. Swoosh! 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 Isang malakas na bugzo ng hangin ang humahampas kay Zubay nang iwinagayway ni Moyo ang kanyang pamaypay. Dali-dali siyang umatras, ngunit sa kasamaang palad, ang atake ni Moyo ay lumagpas sa kanyang depensa ng malakas at tinamaan siya. Maliit lamang ang pinsalang natamo niya mula sa ataking ito, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niyang iwinagayway muli ni Moyo ang kanyang pamaypay. Sa pagkakataong ito, ang hangin ay mas malakas pa kaysa dati. Mabilis niyang ginamit ang kanyang bloodline power bago lumitaw ang isang pulang dugong harang sa paligid niya. Swoosh! Malakas na hinampas ng hangin ang harang, at hindi nagtagal ay nabasag ito. Kasabay nito, muling tinamaan si Zubay. Sa pagkakataong ito, dumura siya ng sunod-sunod na dugo, na malubhang nasugatan. Mas malakas ang harang ni Zubay mula sa kapangyarihan ng kanyang bloodline kaysa sa mga nalilikha ng mga kilalang banal na artifact, naisip ni Alvin sa sarili, nagulat sa kapangyarihan ng kanyang bloodline.
Aatake ulit si Moyo, naramdaman ni Alvin na halos 50% pa lang ng lakas ni Moyo ang nagamit niya sa ngayon. Bukod dito, ang banal na enerhiya ni Moyo ay mabilis ding nagbabagong buhay. Dati, narinig niya mula kay Pung na ang lolo sa tuhod ni Moyo, isang mas mataas na emperador ng mga Diyos, ay lumikha ng isang pamamaraan na mas malakas kaysa sa anumang mga simpleng anyo ng apat na daos ng langit at lupa. Ito ang Triple Storm Technique. Ginagamit ni Moyo ang Triple Storm Technique. Itinuro sa kanya ng kanyang lolo sa tuhod ang pamamaraang ito dahil siya ang pinakanamumukod-tangi sa lahat ng kanyang mga inapo. May isa pang alon na natitira. Kung hindi susuko si Zubay, siya ay malubhang masasaktan hanggang sa puntong hindi na niya may pagpapatuloy ang pakikipaglaban mamaya. Bago inilunsad ni Moyo ang huling bulk zone ng pag-atake ng Triple Storm Technique, mahinang sumigaw si Zubay, susuko na ako. Kasunod nito, dali-daling uminom si Zubay ng ilang divine pills para gumaling ang kanyang mga pinsala. Kasunod nito, bumalik ang kulay sa kanyang maputlang mukha. Hindi na kailangang sabihin pa, pinagbabawalan ang isang tao na uminom ng divine pills habang nakikipaglaban. Ang Triple Storm Technique ay tunay ngang kasing lakas ng nababalita, sabi ni Zubay matapos siyang bahagyang makabawi. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao kay Moyo at nagpalitan ng mga token bago ito lumipad palayo. Bagamat natalo siya, hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa kabaligtaran, mas lalo siyang naging masigasig. Hindi niya inisip na nakakahiya ang matalo, ngunit nakakahiya sana kung sumuko siya ng walang laban. Magiging mahusay si Zubay sa hinaharap kung hindi siya mamamatay ng wala sa oras, sabi ni Dylon. Ito ay isang pambihirang papuri na nagmumula sa kanya. Bukod kay Alvin at sa iba pang 6 na pinakamalakas na kalahok, wala siyang pinuri sa iba pang mga kalahok. Tumanggaw si Peggy. Tinanggap niya ng maayos ang kanyang pagkatalo. Bukod dito, tila mas determinado pa siya kaysa dati. May potensyal siya. Kailangan nating tingnan kung ang Fortune Sect ay may matalinong mata at aalagaan siya, dagdag ni Pong. Labis na nagulat at nagduda ang mga batang disipulo mula sa Pure Yang Sect na pinuri si Zubay ng 3 elder mula sa Pure Yang Sect. Tanging ang mga natatanging tulad ni na Alvin, Colden, Ruel, Ender, at ilan pang iba ang nakakaintindi sa 3 elder. Di nagtagal, nalipat ang atensyon lahat kay Archie na may hawak na ika-29 na token. Si Archie na naman. Natalo na siya ni Alvin dati. Napakatanga niya talaga. Ang dami niyang oras na sinayang sa pakikipaglaban para sa unang token. Kung alam lang niya na makukuha niya ang ika-20 token, sigurado akong mas maaga siyang umatras sa laban. Sayang, hindi niya mahulaan ang hinaharap. Kasabay nito, sinabi ni Romano, maaari bang pumasok sa larangan ng digmaan ang ika-29 na kalahok? Nang lumipad palapit si Archie, nagpatuloy siya sa pagsasabing, maaari mong hamanin ang sinuman mula ika-21 hanggang ika-28 na pwesto. Gayunpaman, dahil katatapos lang ng laban ng ika-21 na kalahok, may karapatan siyang tumanggi sa iyong hamon. Tumanggaw si Archie. Naiintindihan ko, Elder Marviklin. Hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin dahil pamilyar ako sa mga pangunahing patakaran ng pista ng 7 mansyon. Gusto kong hamanin ang ika-22 kalahok. Ang ika-22 kalahok ay mula sa Divine Morning Mansion. Hindi nakakagulat, mabilis siyang natalo at malubhang nasugatan ni Archie sa pamamagitan lamang ng 2 galaw. Hindi nagpigil si Archie nang umatake siya. Galit na galit siya nang hindi niya makuha ang unang token at kinutya siya ng ilang disipulo mula sa Pure Yang Sect. Dahil dito, ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanyang kalaban. Dahil sa kanyang tagumpay, umakyat siya sa ika-22 pwesto. Hindi nagtagal matapos umalis si Archie sa larangan ng digmaan, ang ika-28 kalahok ay lumipad papasok sa larangan ng digmaan. Siya ay mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal. Alam na alam niyang hindi siya makakalaban ni Moyo at Archie kaya hindi siya nag-atubili habang hinamon niya ang ika-23 kalahok. 4,036. Alam ng lahat na ang nangungunang 10 ranggo ay kalaunan ay mapupunta sa mga natatanging kalahok. Walang pagbabago maliban kung may mga kalahok na itinatago ang kanilang lakas hanggang ngayon.
Ang laban sa pagitan ng ika-28 at ika-23 na kalahok ay natapos sa tabla. Kasunod nito, humakbang ang ika-27 kalahok at hinamon ang ika-23 kalahok, ngunit tama lang na tinanggihan ito ng ika-23 kalahok. Dahil dito, hinamon ng ika-27 kalahok ang ika-24 na kalahok. Sa huli, nanalo siya sa hamon at umakyat sa ika-24 na pwesto. Katulad ng ika-28 kalahok, hindi niya hinamon sina Moyo at Archie na malamang na makapasok sa top 10 sa huli. Ilalagay niya lang ang sarili niya sa isang disbentaha kung hahamunin niya ang dalawa. Kung siya ay masugitan, hindi na siya makakalaban pa. Nagpatuloy ang mga laban. Nang pagkakataon na ng ika-23 kalahok, agad siyang sumuko dahil tanging sina Moyo o Archie lang ang kaya niyang hamanin. Pagkatapos noon, malakas na sinabi ni Romano, pagkakataon na ng ika-20 kalahok. Ang ika-20 kalahok ay isang batang disipulo mula sa Consonance Mansion. Hinamon niya ang ika-13 kalahok ngunit natalo. Dahil dito, siya ang unang humamon na natalo. Kasunod nito, humakbang paarap ang ika-19 na kalahok. Siya ay walang iba kundi si Clarkson mula sa Alliance of Benevolence and Justice na siyang tumalo kay Colden dati dahil sa isang alitan sa Pure Young Sect. Nang makita si Clarkson, agad na sumulyap si Alvin kay Colden na madilim ang ekspresyon sa sandaling iyon. Naisip niya, mukhang nahihirapan si Colden na tanggapin na natalo siya ni Clarkson. Sabi ni Clarkson, gusto kong hamanin ang ika-12 kalahok. Naglaban ng ilang sandali ang dalawang magkalaban bago natapos sa tabla ang laban. Hindi masyadong kapana-panabik ang mga laban sa puntong ito. Ang unang pananabik mula sa mga laban ni Moyo at Archie ay nawala na rin. Ang mga nakakuha ng mas maliliit na numero ay pawang makapangyarihan. Sina Moyo at Archie lamang ang dalawa na nakakuha ng mga hindi kanais-nais na token dahil masyado silang nakatutok sa pagkuha ng unang token. Tama ka. Bukod dyan, sa palagay ko ay walang magiging kapanapanabot na laban ng mga nasa ika-12 hanggang ika-20 na pwesto. Magpasensya ka na. Mas magiging kapanapanabik ang mga laban habang papasok ang mga numero sa top 10. Habang nag-uusap ang mga batang disipulo, pumasok sa larangan ng digmaan ang ika-18 kalahok. Sinubukan niya ang panganib at hinamon ang ika-13 kalahok. Sa kasamaang palad, natalo siya ng ika-13 kalahok. Gayunpaman, ang ika-13 kalahok ay medyo nasugatan dahil sa dalawang laban. Maaaring hindi na maipagtanggol ng ika-13 kalahok ang kanyang ranggo pagkatapos nito. Tama. Maaari niyang tanggihan ang susunod na hamon, ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang susunod. Medyo naawa ang mga tao sa ika-13 kalahok. Mas malakas siya kaysa sa dalawang kalaban niya, ngunit hindi siya ganoon kalakas para madali niya silang matalo. Kaya naman, nagtamo rin siya ng mga pinsala sa kabila ng kanyang tagumpay. Di nagtagal, muling napalitan ng atensyon ng mga tao. Maaaring hamanin ng ika-17 kalahok ang ika-12 kalahok. Bagamat natapos sa tabla ang laban nila ni Clarkson, nasugatan siya. Gaya ng inaasahan, hinamon ng ika-17 kalahok, na mula sa Divine Morning Mansion, ang ika-12 kalahok at madaling nanalo dahil sumuko ang kanyang kalaban ng walang laban. Ang ika-12 kalahok ay sapat ang talino para sumuko agad dahil sa kanyang mga pinsala. Dahil dito, mas marami siyang oras para gumaling. Tama iyan. Kahit na matalo siya sa laban na ito, may oras pa siya para makabawi at maghanda para sa susunod niyang laban. Kung sapat ang lakas niya, kaya pa rin niyang umangat sa ranggo. Kasabay nito, maraming kalahok din ang nag-isip na gamitin ang parehong estratehiya kung sila ay nasa parehong sitwasyon. Nagpatuloy ang mga laban. Sa laban sa pagitan ng ika-16 at ika-11 kalahok, natalo ang ika-16 na kalahok sa kanyang hamon, at naging pangalawang naghamon na natalo. Natalo siya sa pamamagitan lamang ng 3 galaw. Kanina pa siya nagpipigil, nanliit ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa ika-11 kalahok. Ang ika-11 kalahok ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na medyo malaswa ang pananamit. Sa kabila ng kanyang magulo na anyo, ang kanyang pagganap ay namumukod tangi sa ngayon. Walang sino man ang umaasa na mapipigil siya noon.
Siya ay walang iba kundi si Roger mula sa Frozen Mountain Manor ng Feudal Lord Mansion. Dati, natalo niya si Colden noong isa siya sa mga seeded na kalahok. Itinatago ng Prodigy na iyon mula sa Frozen Mountain Manor ang tunay niyang lakas. Hindi lang iyon. Hinala ko ay nagpipigil pa rin siya ngayon. Iniisip ko kung matatalo ni Roger ang ika-10 kalahok. Kung mabaygo siya, kailangan niyang maghintay hanggang sa may bagong makakuha ng ika-10 pwesto. Ang ika-10 kalahok ay isang sikat na prodigy mula sa Consonance Mansion. Kung matatalo niya si Roger, wala siyang magiging problema sa pagkatalo kay Ender mula sa Pure Young Sect. Tama iyan. Sa unang 10 kalahok, si Ender ang tila pinakamahina. Siguro dahil sa swerte kaya niya nakuha ang ika-9 na token. Kahit na mabaygo si Roger na talunin ang ika-10 kalahok ngayon, maaari niyang homanin si Ender kapag bumaba siyang kiye sa ika-10 pwesto. Hindi lang iyon, magagawa rin niyang talunin si Ender at umangat sa ika-10 pwesto. Nang marinig ng mga batang disipulo mula sa Pure Young Sect ang tahimik na pag-uusap sa paligid, agad nilang tiningnan ang malungkot na binata na nakatayo sa tabi ni Alvin. Mukhang hindi ito apektado sa mga pag-uusap. Matapos tapusin ng ika-15, ika-14, ika-13, at ika-12 kalahok ang laban, tumingin si Romano kay Roger at nagtanong, kalahok bilang 11, gusto mo bang homanin ang ika-10 kalahok o gusto mo nang sumuko? Ayon sa mga patakaran ng pista ng 7 mansyon, ang 10 kalahok na lamang ang kayang homanin ni Roger ngayon. Gusto kong homanin ang ika-10 kalahok, sabi ni Roger na may matamlay na ngiti. Humigop siya ng ilang higop mula sa kanyang wine gourd bago nagpatuloy sa pagsasalita, matagal ko nang naririnig ang tungkol kay Yoxi mula sa Frost Divine Sect ng Consonance Mansion. Gusto kong makita ang kanyang lakas. Si Yoxi ng Frost Divine Sect, ang ika-10 kalahok, ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Consonance Mansion bago siya pinalitan ni Handy ng United Heaven Sect. May mga bulong-bulungan na sumuko si Yoxi matapos ang ilang palitan lamang ng mga galaw. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit hindi may kakaila na natalo si Yoxi kay Handy. Mula sa araw na iyon, pinalitan ni Handy si Yoxi bilang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Consonance Mansion. Pagkarinig pa lang ng boses ni Roger, isang figure ang lumipad palabas. Isa itong binata na may katamtamang anyo na nakasuot ng mahabang berdeng roba. Matalas ang kanyang tingin, at malamig ang kanyang boses habang sinasabi, gusto ko ring makita ang lakas ng sekretong prodigy ng Frozen Mountain Manor. Kung matatalo mo ako, maaari mong homanin ang isa pang kalahok mula sa iyong puwersa at makilala bilang ang pinakamalakas na batang disipulo sa iyong puwersa. Walang kahulugan sa akin ang titulong iyan. Nandito lang ako para tapusin ang gawaing ipinagkatiwala sa akin ng nakatatanda ko, ang mapabilang sa top 10, sabi ni Roger nang may bahagyang ngiti. Matapos niyang itabi ang kanyang wine gourd, tila agad na nagbago ang kanyang buong pagkatao. Hindi na matamlay ang kanyang ekspresyon, kundi seryoso na ito. Malinaw na hindi niya ginawa ang pagkakamali na minamaliit ang kanyang kalaban na dating pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa Consonance Mansion. Hindi simple si Yoxi, naisip ni Alvin sa sarili. Bagamat hindi pa nagagamit ni Roger ang buong lakas niya, hindi rin dapat maliitin si Yoxi. Swerte lang niya na nakuha niya ang ika-10 token mula sa 7 o 8 kalahok. 4,037. Hanggang ngayon, kakaunti lamang ang matinding laban sa round para matukoy ang rango para sa 7 Mansions Fist, ngunit hindi naman ito nakakagulat. Gayunpaman, maraming tao ang nagulat sa lakas ni Roger mula sa Frozen Mountain Manor ng Feudal Lord Mansion na hindi pa naririnig noon. Malinaw na pinipigilan niya ang kanyang lakas kaya lahat, kasama na si Alvin, ay sabik na makita ang kanyang tunay na lakas. Si Yoxi, ang kanyang kalaban, ay sikat sa Consonance Mansion, at sa lakas na ipinakita niya sa ngayon, hindi niya kayang labanan si Yoxi ng tabla, lalo na't hindi niya ito matatalo. Gumawa na sila ng kanilang mga galaw. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa larangan ng digmaan sa oras na ito. Para bang natatakot silang makaligtaan ang anumang aksyon. Hindi ginamit ng dalawang kalaban ang kanilang buong lakas sa kanilang mga unang pag-atake. Sinubukan lamang nila ang tubig.
Pagkatapos ng 30 galaw, tumindi ang laban, at patas ang naging laban ng dalawa. Pagkatapos ng isa pang dosenang galaw, tila napagtanto ni Yoxi na masasayang lang ang kanyang lakas kung tatagal pa ang laban. Ang kanyang layunin ay hamanin si Ender, na siyang ika-9 na kalahok, at kailangan niyang panatilihin ang kanyang ranggo kung gusto niyang gawin iyon. Diretsong sinabi niya, Roger, gawin natin ang lahat para makabawi. Kung kaya mo, gawin mo ang lahat para talunin ako. Kung hindi, tapusin natin ito sa tabla. Walang saysay na ipagpaliban pa ito at ubusin ang ating lakas. Ngumiti si Roger nang marinig ito. Kasunod nito, biglang lumakas ang kanyang lakas habang ginagamit niya ang kanyang bloodline power. Susundin ko ang iyong kahilingan. Isang pagsabog ng enerhiya ang bumalot kay Roger, na nagmukha sa kanya bilang isang makapangyarihang Diyos na bumababa mula sa kalangitan. Bang! Mabilis na dumating ang atake ni Roger at pinalipad pabalik si Yoxi. Sa kabaligtaran, bahagya at sandali lamang na nanginig ang kanyang katawan habang nakatayo siya sa ere. Nang maitatag ni Yoxi ang kanyang paninindigan, dumura siya ng dugo. Pagkatapos noon, sinabi niya, susuko na ako. Alam ni Yoxi na walang saysay na ipagpatuloy ang laban. Sa pag-ataking ito, malinaw na mas malakas si Roger kaysa sa kanya. Kung ipagpapatuloy niya ang laban, nanganganib siyang mapinsala ng husto kaya hindi na niya kayang makipagkompetensya para sa nangungunang 10 pwesto. Kung mabibigo siya, hindi niya makakaharap ang sekta. Isang kaguluhan ang sumiklab sa sandaling sumuko si Yoxi. Malakas si Roger. Parang wala tayong kilalang taong ganoon sa Frozen Mountain Manor ng Feudal Lord Mansion. Sa tingin ko, si Roger ay maihahambing sa 2 pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa mansyon ng mga Panginoong Feudal. Sikat ang pinakamalakas na duo sa nakababatang henerasyon sa mansyon ng mga Panginoong Feudal. Pagkatapos ng pagtatanghal ni Roger, maraming tao ang nag-isip na maihahambing siya sa duo, kung hindi man mas malakas. Maraming matataas na opisyal at mga batang disipulo mula sa mansyon ng mga Panginoong Feudal ang nagulat din sa lakas ni Roger. Sa kabaligtaran, ang mga tao mula sa Frozen Mountain Manor ay malinaw na hindi nagulat. Alam na nila sa simula pa lang na matatalo ni Roger si Yoxi. Mukha lang silang tuwang-tuwa na nakapasok si Roger sa top 10. Matapos magpalitan ng mga token sina Roger at Yoxi at bumalik sa kani-kanilang mga lugar, sinabi ni Romano, kalaban bilang 9, maaari na kayong pumasok sa larangan ng digmaan. Agad na lumingon ang lahat at tumingin sa malayong si Ender, na nakatayo malapit kay Alvin. Bagamat walang malapit na relasyon ang mga batang disipulo ng Puriang Sect kay Ender, umaasa pa rin sila na magdudulot ito ng karangalan sa sekta kahit na hindi sila masyadong optimistiko sa kanyang mga pagkakataon. Sinubukan pa nga siyang aliwin ng ilan sa kanila. Ender, gawin mo ang lahat. Huwag kang ma-pressure. Ipaubaya mo na kay Alvin ang ranggo sa top 10. Tama iyan. Huwag mong i-stress ang sarili mo. Walang ekspresyon si Ender gaya ng dati habang lumilipad siya papunta sa larangan ng digmaan. Nang lumapag siya, sinabi niya ng walang tono nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang kalaban, kasali bilang 5. Napalingon ang lahat sa isang figure na nakatayo sa gitna ng mga tao mula sa Marionette Villa ng Green Province Mansion. Marami sa kanila ang nakakakilala sa taong ito kahit na apelyido lang ang kilala niya. Si Zeman iyon mula sa Marionette Villa. Lumipad si Zeman papunta sa larangan ng digmaan. Katulad ni Ender, siya ay malayo at mahirap lapitan. Natural lang na napansin ng mga manunood ang pagkakatulad ng dalawang magkalaban habang magkaharap sila. Tahimik na nagtitigan ang dalawa hanggang sa ayanunsyo ni Romano ang pagsisimula ng laban. Sabay-sabay silang kumilos. Nagulat ang lahat nang makita nilang kanina pa pinipigilan ng dalawang kalaban ang kanilang lakas. Nagsimula ang labanan ng matindi. Nagbanggaan ang divine energies at ang lalim ng mga batas, at sa loob lamang ng ilang sandali, nakapagpalitan na sila ng mahigit 30 galaw ngunit pantay pa rin ang kanilang naging resulta. Pagkatapos ng 100 galaw, napagpasyahan nilang tapusin ang laban ng tabla. Dahil dito, agad na dumilim ang ekspresyon ng isang elder mula sa Marionette Villa at ng Transcendence Elder ng Puriang Sect na si Hadrian.
Dati, nang magpalitan ng mahigit 50 galaw ang dalawang kalaban, nagpadala si Hadjo ng voice transmission kay Ender na sinasabihan itong kumbansihin ang kanyang kalaban na tapusin ang laban ng tabla para makatipid si Ender ng kanyang enerhiya. Gayunpaman, binaliwala ni Ender ang kanyang payo. Sa huli, wala siyang ibang nagawa kundi magpadala ng voice transmission sa nakatatanda mula sa Marionette Villa, umaasang makukumbansi ng kabilang panig si Zeman na tapusin ang laban ng tabla. Ang matanda mula sa Marionette Villa ay kapareho ng iniisip ni Hadjon at nadama na hindi na kailangang sayangin ang kanilang lakas sa pagpapatuloy ng laban. Ito ay lalong mahalaga para kay Zeman dahil maaaring hamanin siyang muli sa lalong madaling panahon ng ikapitong kalahok. Ang ikapitong kalahok ay si Lin Yuan mula sa Howling Flame Sect ng Profound Jade Mansion na pinaghihinalaang siyang panlabas na katulong na kinuha ng Howling Flame Sect. Ang sumunod na taong naghain ng hamon ay ang ikawalong kalahok. Isa siya sa dalawang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa mansyon ng mga Panginoong Feudal. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi pinansin ng mga batang disipulo mula sa Pyryang Sect ang ikawalong kalahok. Sa halip, ang kanilang atensyon ay nakatuon kay Ender. Tiningnan nila siya ng may gulat at hindi makapaniwala. Kung tutuusin, ang lakas na ipinakita niya ay hindi mas mababa kaysa kay Roger. Ender, ang galing mo. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas, Ender. Hindi ko inakalang may pagkakataon kang makapasok sa top 10 dati. Mukhang dalawang kalahok sa ating Pyryang Sect ang maaaring mapasama sa top 10 sa pagkakataong ito. Masayang-masaya ang mga tao mula sa Pyryang Sect. Kasabay nito, si Yoxi, na bumagsak sa ika-11 na pwesto matapos siyang matalo ni Roger, ay tumingin kay Ender ng may malungkot na ekspresyon habang iniisip ang sarili, minamaliit ko siya. Wala akong laban sa kanya. Noong una, plinano ni Yoxi na hamanin si Ender na umakyat sa ika-9 na pwesto dahil sa tingin niya ay hindi ganoon kalakas si Ender. Sa oras na ito, sa larangan ng digmaan. Susuko na ako. Nagulat ang lahat ng sumuko ang ikawalong kalahok. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, inakala nilang natural lamang iyon. Tutal, sa oras na ito, ang kaya lamang hamanin ng ikawalong kalahok ay sina Lowell mula sa Autumn Leaf Sect ng Divine Morning Mansion, Lin Yuan mula sa Howling Flame Sect ng Profound Jade Mansion, o Basil mula sa Yuan Clan ng Underworld Mansion. Ang tatlo ay kabilang sa pinakamalakas na kalahok sa pista ng 7 mansyon sa pagkakataong ito. Pinili ng ikawalong kalahok na sumuko at magtipid ng kanyang lakas dahil alam niyang wala siyang kalaban-laban sa tatlo. 4,038. Sumigaw si Romano, ang elder mula sa Howling Flame Sect, kasali bilang 7. Isang matangkad at matipunong binata na nakatayo kasama ang mga tao mula sa Howling Flame Sect ang lumipad papunta sa larangan ng digmaan. Guwapo siya, at ang kanyang mga kilay ay tuwid na parang mga espada, na perpektong nakabalangka sa kanyang mga mata. Ang binatang ito na may pambihirang tindig ay walang iba kundi si Lin Yuan, na apo ni Romano. Hindi nagmula si Lin Yuan sa alinman sa 7 Mansions. Gayunpaman, dahil opisyal na siyang sumali sa Howling Flame Sect, walang sino man ang maaaring tumutol sa kanyang pakikilahok sa pista ng 7 Mansions. Kung tutuusin, hindi ipinagbabawal ng mga patakaran ang mga puwersa na mag-recruit ng mga panlabas na katulong. Nang tumingin si Lin Yuan sa direksyon ng mga tao ng Autumn Leaf Sect ng Divine Morning Mansion, agad na nagliwanag ang mga mata ng lahat. Hahamonan ba ni Lin Yuan si Lowell? Kamakailan lamang ay nabunyag na si Lowell ang batang disipulo na nakatanggap ng sama-samang mapagkukunan mula sa mga nangungunang puwersa sa Divine Morning Mansion. Ang kanyang pagganap sa pista ng 7 mansyon sa ngayon ay nagpatunay na ang mumuhunan ng puwersa ay nagbunga. Magiging kapana-panabik ang laban na ito. Magiging mabangis ang laban ni Lin Yuan at Lowell. Oo nga. Inimbitahan si Lin Yuan ni Elder Romano na sumali sa Howling Flame Sect kaya siguradong napakagaling niya. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi pa rin siya kapantay ni Lowell. Pero, tingnan mo. Kalmado talaga si Elder Marviklin. Mukhang malaki ang tiwala niya sa lakas ni Lin Yuan. Ang atensyon ng lahat ay nasa Lin Yuan at Romano dahil sa kanilang mga ugnayang pampamilya. Bukod dito, alam ng lahat na kinuha ni Romano si Lin Yuan para sumali sa Howling Flame Sect.
Base sa ekspresyon ni Romano, makikita ng lahat na lubos siyang nagtitiwala sa lakas ni Lin Yuan. Kung maglalaban sina Lin Yuan at Lowell, natatakot akong hindi mataas ang tsansa ni Lin Yuan na manalo. Kahit na manalo siya, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Kung malubha siyang masugitan sa laban, makakaapekto ito sa kanyang pagkakataong umangat sa ranggo sa hinaharap. Maraming tao, kabilang si Alvin, ang may parehong kaisipan. Bukod doon, naisip din ni Alvin at marami pang iba na may posibilidad na mawala ang karapatang humamon si Lin Yuan sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, mas makabubuting sumuko na ngayon kaysa sa mapahamak at sumuko rin kalaunan. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi ni Lin Yuan, "Lowell, naisip kong hamanin ka. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi na kailangang mag-away tayo ngayon. Bakit hindi muna natin hayaang magpatayan ang iba bago tayo mag-away? Ano sa palagay mo?" Tila nanlamig ang mga manunood nang marinig ang mga salitang ito, dismayado na hindi sila makakapanood ng magandang laban. Sumagot si Lowell nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Sang-ayon ako. Huwag kang mag-alala, tiyak na mapapasailalim ako sa top 3. Ang ikatlong kalahok, na isa rin sa dalawang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa mansyon ng mga Panginoong Feudal, ay mukhang malungkot nang marinig ang palitan ng salita ng dalawa. Alam niyang wala siyang laban kay Lowell. Sa katunayan, isa siya sa pinakamahina sa mga nasa top 10 ngayon. Pagkatapos umalis ni Lin Yuan sa larangan ng digmaan, sinabi ni Romano, dahil pinili ng kalahok bilang 7 na isuko ang kanyang hamon, kalahok bilang 6, mangyaring humakbang pasulong. Sa isang iglap, isang malaking kanto na figure ang lumipad papunta sa larangan ng digmaan. Siya ang kalahok mula sa angka ng Yuan ng Underworld Mansion, si Basil. Isa rin siya sa dalawang babaeng disipulo na nakapasok sa top 30. Nagsimulang mag-usap muli ang mga tao. Sa tingin mo ba ay hahamunin ni Basil ang pang-4 o pang-5 kalahok? Hindi ako sigurado. Gayunpaman, si Lowell ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Mukhang malakas din ang ika-5 kalahok mula sa Marionette Villa. Hindi ko masabi kung mas malakas siya o si Basil. Kung ako nga, pipiliin kong sumuko na ngayon. Mas mabuting maghintay muna hanggang sa magbago ulit ang ranggo bago magbigay ng hamon. Sa tingin ko, matatalo siya. Dahil kay talo lang ni Lin Yuan, hindi na nagulat ang mga tao nang matalo rin si Basil. Dahil doon, pumakbang paarap ang ika-5 kalahok. Siya si Zeman mula sa Marionette Villa na hinamon ni Ender kanina. Katulad ng dalawa pang nauna sa kanya, pinili rin niyang sumuko. Ngayong 3 kalahok na ang natalo, pagkakataon na naman ni Lowell. Sinabi na ni Lowell kay Lin Yuan na mapasama siya sa top 3. Siya ang pang-4 na kalahok ngayon kaya siguradong hindi siya matatalo. Hindi ba halata naman yun? Gaya ng inaasahan ng lahat, hinamon ni Lowell ang ika-3 kalahok, isa sa dalawang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa mansyon ng mga feudal lord. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat ay may kumpiyansa na mananalo si Lowell sa laban. Gayunpaman, nasasabik pa rin silang mapanood ang laban. Tutal, bilang isa sa dalawang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa mansyon ng mga Panginoong Feudal, ang ika-3 kalahok ay hindi maaaring maging ganoon kaina at dapat ay makapaglaban ng maayos. Sayang, hindi man lang uminit ang laban bago nasugatan si Lowell at natalo ang ika-3 kalahok sa 3 galaw. Mabilis na sumuko ang ika-3 kalahok upang maiwasan ang lalong mapinsala. Dahil dito, madaling umakyat si Lowell sa ika-3 pwesto. Maaaring mahulog sa ika-10 pwesto ang ika-3 kalahok mamaya. Malamang na siya ang susunod na hahamonan ni Roger. Sa tingin ko nga. Tutal, malinaw na mas malakas si Roger kaysa sa kanya. Walang dodang si Roger ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa mansyon ng mga Panginoong Feudal, hindi siya. Hindi ako sang-ayon. Taga-iisang mansyon lang sila kaya baka hindi siya hamonin ni Roger. Hindi ba magkakaroon ng alitan? Masyado kang nag-iisip. Paano kung taga-iisang mansyon sila? Hindi sila taga-iisang puwersa. Kahit na taga-iisang puwersa sila, hindi sila magiging magaan ang loob ng isa't isa kung mas mataas pa ang ranggo nila. Matapos manalo si Lowell sa kanyang hamon, ibinaling ng lahat ang kanilang tingin kay Alvin.
Si Alvin na ang susunod. Tama. Siya ang pangalawang kalahok. Sa tingin ko ay magsasakripisyo siya para makatipid ng enerhiya. Sang-ayon ako. Bago pa man pumasok si Alvin sa larangan ng digmaan, nag-iisip na ang mga tao tungkol sa kanyang desisyon. Marami ang nag-iisip na matatalo rin siya tulad ng iba pang nauna sa kanya. Kasabay nito, sinabi ni Pong sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, dapat mong isuko ang laban na ito at panatilihin ang iyong enerhiya. Pagkatapos, idinagdag niya, iniisip din ni Junior Uncle Yen na ito ang pinakamahusay. Maging si Peggy, na hindi karaniwang nakikipag-usap kay Alvin, ay nagpayo sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, matatalo ka sa round na ito. Magkakaroon ka ng pagkakataong hamanin ang unang kalahok mamaya. Kumislap ang mga mata ni Alvin nang matanggap niya ang mensahe ng dalawang matanda. Sumagot siya ng may bahagyang ngiti, alam ko na ang gagawin. Sa oras na ito, malakas na sinabi ni Romano, kalahok na pangalawa, pakisuyong pumasok sa larangan ng digmaan. Nagliwanag ang mga mata ng lahat sa pinanibik habang lumilipad palabas si Alvin. Bagamat medyo sigurado silang matatalo siya sa laban, labis silang na-curious tungkol sa taong sumikat kamakailan lamang. Bukod dito, naiiba siya sa iba pang nangungunang kalahok na nasa edad na 8,000 taong gulang. Wala pa nga siyang 3,000 taong gulang. Wala pa nga siyang kalahati ng edad ni Lowell at ng iba pa. Naiisip pa lang nila kung gaano siya kalakas kapag kasing edad na nila. Marahil, isa na siyang natatanging simpleng Emperor of God sa kanilang edad. Sayang naman. Kung ang pista ng 7 mansyon ay ginanap ng medyo mas huli noong siya ay 8,000 taong gulang na, hindi siya matatalo. Walang sino man ang makakatagal kahit isang suntok mula sa kanya. Batay sa kanyang likas na talento, kasanayan sa pag-unawa, at kasalukuyang lakas, hindi ako magugulat kung siya ay maging isang Emperor of Gods pagkatapos ng 5,000 taon. Maraming tao ang medyo nang hinayang para kay Alvin. Ang pista ng 7 mansyon ay ginaganap kada 10,000 taon. Malaki rin ang naging papel ng swerte para sa mga kalahok. Sa panahong ito, ang tanging disbentahan ni Alvin ay ang kanyang kabataan. Sa oras na ito, taliwas sa inaasahan ng lahat, sinabi ni Alvin, kalahok numero 1, pakisuyong pumasok sa larangan ng digmaan. 4,039. Kalahok numero 1, pakipasok ang larangan ng digmaan, mahinahong sabi ni Alvin. Agad na namayani ang katahimikan. Nagulat ang lahat na si Alvin ay naghain ng hamon sa halip na sumuko sa laban. Ang kanyang desisyon ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Maging ang mga mula sa Pure Yang sect ay natigilan. Hinahamon ni Alvin ang unang kalahok. Hindi ba siya nag-aalala na baka maubos ang enerhiya niya at maapektuhan ang mga susunod niyang laban? Hindi naman siya masyadong matino, di ba? Naunawaan ng mga batang disipulo mula sa Pure Yang sect ang desisyon ni Alvin. Samantala, ang dalawang elder ng Pure Yang sect, sina Dylon at Peggy, ay tahimik na nagpalitan ng tingin. Si Pong naman, mapait siyang ngumiti at sinabing, hinamon talaga ng batang iyon ang unang kalahok. Hindi mo ba siya pinigilan? Tanong ni Dylon. Oo, tango ni Pong, sinabi ko sa kanya na ganoon din ang nararamdaman mo. Gaya ng nakikita mo, hindi niya ako pinakinggan. Gayunpaman, hindi siya basta-basta gumagawa ng mga bagay-bagay. Sigurado akong may dahilan siya. Sinubukan ko rin siyang pigilan, sabi ni Peggy habang nakatingin sa lilang figure sa malayo, marahil, gaya ng sabi ng nakababatang pamangkin, may dahilan siya. Sa anumang kaso, nagbigay na ng hamon si Alvin, at wala nang magagawa tungkol dito ngayon. Wala nang saysay na magsalita pa kay Alvin ngayon. Umaasa ako na bibigyan niya tayo ng isang kaaya-ayang sorpresa, bulong ni Pong habang nakatingin kay Alvin, hindi mahina ang kalaban niya. Si Handy ang tunay na kalaban ng United Heaven sect ng Consonance Mansion. Si Handy, ang batang disipulo mula sa United Heaven sect ng Consonance Mansion, ay hindi sikat noon. Gayunpaman, ang kanyang pagganap noong pista ng 7 mansyon ay higit na nalampasan ang mga sikat sa Consonance Mansion. Kasabay nito, si Archie, na nakatayo kasama ang mga tao mula sa Walker clan, ay nangiti. Si Alvin ay talagang matigas ang ulo.
Hindi niya ba isusuko ang laban sa ganitong mga sitwasyon? Ang ibig sabihin ni Archie ay hanggang si Alvin nang gamitin niya ang salitang matigas ang ulo. Maliwanag, ang mga nakaraang kalahok ay sumuko upang mapanatili ang kanilang lakas upang sila ay nasa pinakamahusay na kondisyon para sa mga susunod na laban. Gayunpaman, kabaligtaran ang ginagawa ni Alvin. Inisip niya kung sinusubukan ba ni Alvin na magpasikat. Malamig na sinabi ni Archie kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Alvin, sana ay hindi ka matatalo ng labis. Kung hindi, hindi ako makakaramdam ng anumang tagumpay kapag natalo kita kung malubha ang iyong pinsala." Bahagyang nagulat si Alvin sa mensahe ni Archie. Sumulyap siya kay Archie at nakita si Archie na nakatingin sa kanya ng may paghamak. Sa huli, ang tanging sinabi niya ay, "Sana ay magkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na hamanin ako pagkatapos ng laban na ito." Hindi na pinansin ni Alvin si Archie. Paano maiintindihan ng isang maliit na ibong umaawit ang ambisyon ng isang sisni? Sa sandaling ito, swoosh! Si Handy, ang unang kalahok, ay lumipad papunta sa larangan ng digmaan sa sandaling ito. Isa siyang binata na nakasuot ng puting-puting damit. Bagamat karaniwan ang kanyang anyo, ang kanyang tindig ay pambihira. Walang hanggang ngiti ang kanyang mukha na parang hindi siya naaapektuhan ng lahat ng bagay sa paligid niya. Pagkatapos niyang lumapag, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao kay Alvin at magalang na sinabi, "Kapatid na Duan, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo at matagal ko nang gustong makipaglaban sa iyo. Hindi ko inaasahan na magagawa ko ito sa pista ng 7 mansyon." Sumagot si Alvin ng may bahagyang ngiti, "Kapatid na Han, hindi kita maihahambing. Matagal ka nang hindi nagpapakilala. Gayunpaman, kapag kumilos ka, lilipat ka sa langit na parang dragon mula sa 9 na langit. Hindi maiiwasan ang lahat na paghangaan ka." "Kuya Duan, masyado mo akong pinupuri," nakangiting sabi ni Handy habang umiiling, "namuhay ako ng liblib at kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa aking pag-iral. Lahat ay tsismis lamang. Huwag mong seryosohin." Habang masayang nag-uusap sina Alvin at Handy, ang iba naman ay matamang nanunood sa kanila. Para sa kanila, ang laban na malapit ng magsimula ay walang dadang ang pinakakapana-panabik simula nang magsimula ang pista ng 7 mansyon. Hindi nila inaasahan na masasaksihan nila ang ganito kapana-panabik na laban ng ganito kaagad dahil kay Alvin. Lahat sila ay napatingin kina Alvin at Handy ng may pananabik, iniisip kung sino sa dalawa ang mas malakas. Isa sa kanila ay isang natatanging prodigy na kamakailan lamang ay sumikat sa Eastern Ridge Mansion. Bata pa siya ngunit makapangyarihan, at natalo pa niya si Archie, ang dating pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Eastern Ridge Mansion. Ang isa pang tao ay ang nakatagong trump card ng United Heaven Sect sa Consonance Mansion. Medyo hindi siya kilala noon, ngunit sa sandaling lumitaw siya sa 7 Mansions Fist, nalampasan niya ang lahat ng sikat na batang prodigy sa Consonance Mansion. Walang duda na ang dalawa ay kabilang sa mga nangungunang kalahok sa 7 Mansions Fist sa pagkakataong ito. Pareho silang may pagkakataong makapasok sa top 3. Hindi ko alam kung bakit hindi sumuko si Alvin sa laban, pero mabuti ito para sa atin. Makakapanood tayo ng isang kapanapanabik na laban. Tama. Sa wakas ay mapapanood na natin ang laban sa pagitan ng mga nangungunang kalahok. Baka may matutunan pa tayo mula rito. Naiintindihan ni Alvin ang batas ng kalawakan, at naiintindihan naman ni Handy ang batas ng pagkawasak, na isang sikat na batas ng opens iba. Tiyak na magiging mabangis ang kanilang laban. Habang nag-uusap ang lahat, may iminungkahi si Handy kay Alvin gamit ang voice transmission. Pagkatapos noon, nagtanong siya, "Ano sa tingin mo? Makakabuti ito para sa ating dalawa. Sa ganoong paraan, hindi natin kakailanganing gumamit ng masyadong maraming enerhiya, at hindi maaapektuhan ang ating pagganap sa hinaharap." Sumagot si Alvin, "Basta't makukumbansi mo si Elder Marvick Lin, wala akong anumang pagtutol." "Sa palagay ko ay hindi siya tatanggi," sabi ni Handy. Kasunod nito, tumingin siya kay Romano at nagpadala ng voice transmission. Nang marinig ang pagpapadala ng boses ni Handy, tila natigilan si Romano.
Pagkatapos, tumingin siya kay Handy bago ilipat ang tingin kay Alvin at malakas na nagtanong, "Alvin, sinabi ni Handy na pumayag ka sa mungkahi niya. Totoo ba iyon?" Bahagyang ngumiti si Alvin at nagtanong, "Anong mungkahi iyon, Elder Marviklin?" Hindi inakalang lolokohin siya ni Alvin, pero hindi naman siya basta-basta sisigot ng oo nang hindi sigurado. Palagi siyang alerto. Iminungkahi niya na gumawa ko ng isang isolation formation para itago ang laban ninyo nang sa gayon ay walang makakita sa inyong dalawa. Sa oras na iyon, ang mas mahina ang aamin ng pagkatalo, sabi ni Romano. Pagkarinig ni Romano ng boses, nagkagulo ang mga tao. Paano nangyari ito? Hindi. Kung gagawin nila iyon, ano ang saysay ng pista ng 7 mansyon? Tanggihan sila. Sang-ayon ako. Tanggihan mo ang walang kwentang mungkahing ito. Maraming tao ang nagsimulang magprotesta. Karamihan sa kanila ay nadama na ang paggawa nito ay labag sa layunin ng pista ng 7 mansyon. Bukod dito, kung ang laban ay nakatago, sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari sa likod ng mga eksena? Kahit na malabong mangyari ito, paano kung ang mga kalahok ay gumawa ng kasunduan at isa sa kanila ang umamin ng pagkatalo? Hindi nagsalita si Alvin, ngunit pinipilit na ng mga tao si Romano. Tumingin si Romano kay Handy at sinabing, "Kasali numero 1, gaya ng nakikita mo, hindi naman sa hindi ako sang-ayon, pero lahat ay hindi sang-ayon. Isa pa, may punto sila. Hindi magiging malinaw ang mga laban kung gagawin mo iyon. Walang kinalaman ang ideya mo sa pagtitipid ng enerhiya. Kung gusto mong makatipid ng enerhiya, maaari mong aminin ang pagkatalo ngayon o aminin ang pagkatalo mamaya kung sa tingin mo ay hindi na sulit na ipagpatuloy ang laban." Mariing tinanggihan ni Romano ang mungkahi ni Handy dahil sa pressure. Sa katunayan, nang marinig ni Alvin ang mungkahi ni Handy, alam na niya agad na imposible ito. Gayunpaman, dahil napakagalang ni Handy, wala siyang lakas ng loob na direktang tumanggi dito. Kaya naman, itinuloy niya ang bagay na ito kay Romano. Bukod dito, kahit pumayag siya, kailangan pa rin nila ang pagsang-ayon ni Romano. Hindi maiwasan ni Alvin na isipin na si Handy ay medyo inosente. Marahil, si Handy ay namumuhay ng mag-isa at hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa mga tao kaya mas simple lang ang kanyang pag-iisip. Ito ay kanyang haka-haka at opinyon lamang. Kung tutuusin, walang alam tungkol kay Handy. Sino ang nakakaalam kung si Handy ay talagang namumuhay ng mag-isa? Hindi porket walang nakarinig kay Handy noon ay nangangahulugan na siya ay namumuhay ng mag-isa. Sa huli, tanging ang sumuko na lamang si Handy sa kanyang ideya. Napagtanto rin niya sa sandaling ito na masyado siyang naging inosente. Napangiti siya ng nahihiya at sinabing, "Paumanhin, Kuya Duan. Mukhang masyado akong nagmadali." "Wala lang yan," sabi ni Alvin nang bahagyang nakangiti. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita gamit ang voice transmission, "Kapatid na Han, kung gusto mong malaman kung sino sa atin ang mas malakas ng hindi masyadong nag-aaksaya ng enerhiya, hindi yan mahirap. Maipapakita lang natin ng mabilis ang ating lakas at matukoy ang antas ng ating lakas. Kung sino man ang nakakaramdam ng kahinaan ay maaari na lang sumuko. Siguro ito na lang ang paraan ngayon," tango ni Handy. Unti-unting naging seryoso rin ang ekspresyon niya. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Romano, "Sige, kayong dalawa, maaari na kayong magsimula kapag handa na kayo." Sa kanilang antas, matagal nang handang kumilos sina Alvin at Handy. Gayunpaman, hindi sila kumilos ng walang dahilan. Tutal, kahit sino pa ang unang umatake, tiyak na hindi mabibigla ang kalaban. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alvin at nawalan din ekspresyon ang kanyang mukha. Nagamit na niya ang kanyang divine energy sa pamamagitan ng kanyang 79 na heavenly veins at handa ng umatake. Sa sandaling ito, sinabi ni Handy sa pamamagitan ng voice transmission, "Kapatid na Duan, gagawa ako ng hakbang ngayon at gagamitin ang lahat ng aking lakas para umatake. Natural, Atres ako sa huling sandali. Dapat ka ring maghanda para umatake. 4,040. Bahagyang nakaramdam ng kawalan ng magawa at pagkatuwa si Alvin nang marinig niya ang paalala ni Handy. Medyo bata pa si Handy, ngunit para siyang isang matandang walang gaanong sinasabi sa sandaling ito.
Sa anumang kaso, naramdaman niya na ang kaayusang ito ay kapaki-pakinabang din sa kanya. Hindi siya nag-aalala na baka lokohin siya ni Handy at bigyan ng nakamamatay na suntok. Kaya niya itong hawakan, at hindi niya inakalang magiging ganoon katanga si Handy para gawin ang isang bagay na magiging disbentaha sa kanya. Tutal, kung lalakohin siya ni Handy, lalo lamang titindi ang laban, at manganib silang masugatan. Sige. Tumanggaw si Alvin. Gumalaw si Alvin pagkagalaw ni Handy. Isang bagyo ang agad na bumalot sa kanyang katawan nang lumitaw ang isang kitang-kitang banal na espada sa kanyang kamay. Binuhos niya ang espada ng kanyang banal na enerhiya at ang lalim ng batas. Nang makalapit siya kay Handy, ipinakita rin niya ang kanyang sword daw. Samantala, umikot ang enerhiya ng dugo sa katawan ni Handy. Ginamit din niya ang kanyang banal na enerhiya, ginamit ang kanyang batas, at ginamit ang kanyang kitang-kitang banal na artifact. Nagdaanan ng dalawa, at kasabay nito, ang kanilang mga atake ay mabilis na nawala. Tumayo ang dalawa sa magkaharap na posisyon at nagkatinginan. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Alvin, ngunit isang bahagyang mapait na ngiti ang makikita sa mukha ni Handy. Sabi niya, inaamin kong natalo ako. Ang mga salitang inaamin kong natalo ay parang isang bato na pumukaw ng libong alon sa oras na ito. Natahimik ang lahat sa gulat. Kasabay nito, ang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang puwersa ay tumingin kay Alvin nang may nag-iisip na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga pag-atake ng dalawa ay sandali lamang lumitaw kaya kinailangan din nilang maingat na bantayan upang makita kung ano ang nangyayari. Kung hindi nila ito ginawa, marahil, hindi rin nila maiintindihan kung bakit inamin ni Handy ang kanilang pagkatalo. Marami sa kanila ang umiling. Wala akong ideya. Hindi ko talaga inaasahan ito. Kailan si Alvin, nagulat si Pong. Medyo nagulat din sina Dylan at Peggy. Napatingin ang tatlo kay Alvin sa malayo at naramdaman nilang ibang-iba ito sa taong kilala nila. Hindi nila alam na taglay niya ang ganitong lakas. Bumantong hininga ang mga emperador ng mga Diyos mula sa iba't ibang puwersa. Napakalakas talaga ni Handy. Sayang at nakakilala siya ng mas malakas pa sa kanya. Samantala, ang mga batang disipulo at ang mga elder na hindi pa nagiging emperador ng mga Diyos ay hindi pa rin maintindihan ang nangyari. Anong nangyari? Bakit biglang umamin si Handy na natalo? Hindi man lang nagbangga ng mga atake nila, di ba? Gayunpaman, ang mga pagdududa ng mga taong ito ay agad na nalutas ng mga emperador ng mga Diyos sa kani-kanilang puwersa. Noon lamang nila napagtanto na mabilis na binawi ni Handy at Alvin ang kanilang mga atake matapos silang pakawalan. Nang maramdaman ang lakas ng atake ni Alvin, alam ni Handy na wala siyang kalaban kay Alvin kaya inamin ni Handy ang kanilang pagkatalo. Dahil dito, kaunting enerhiya lamang ang kanilang ginamit na mababawi pagdating ng kanilang pagkakataon. Sa tingin ni Handy ay mas mahina siya kaysa kay Alvin. Elder, kung talagang nag-away sila, sigurado bang matatalo si Handy? Siyempre hindi, pero medyo mas mataas ang tsansa niyang matalo. Hindi naman talaga mahuhulaan ang mga laban. Maaaring mabago ni Handy ang sitwasyon dahil hindi naman siya mahina at hindi naman ganoon kalaki ang agwat sa kanilang lakas. Kung gayon, bakit ganoon kadaling inamin ni Handy ang kanyang pagkatalo? Ayaw ni Handy na mag-aksaya ng masyadong maraming enerhiya. Nag-aalala siya na maapektuhan ang kanyang pagganap mamaya. Pakiramdam ko ay kulang sa kumpiyansa si Handy. Sang-ayon ako. Malamang nadama niya na mas maliit ang tsansa niyang talunin si Alvin kaya nagpasya siyang panatilihin ang kanyang lakas at aminin ang pagkatalo. Iba-iba ang opinyon ng bawat isa matapos malaman ang nangyari. Inisip ng ilan na matalino si Handy, at inisip naman ng ilan na kulang si Handy sa kumpiyansa na labanan si Alvin. Inisip naman ng ilan na kung matapang si Handy, maaaring hindi siya matalo kay Alvin at manatili niya ang kanyang ranggo sa tuktok. Ano man ang opinyon ng lahat, natukoy na ang resulta ng laban. Inamin ni Handy ang pagkatalo, at nanalo si Alvin. Nagpalitan ng mga token ang dalawa, at si Alvin ang nanguna. Madamdaming sinabi ni Handy, kapatid na Duran, talagang nababagay ka sa reputasyon mo. Wala ka pang ang 3,000 taong gulang pero taglay mo na ang lakas.
Hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano kakalakas pagkatapos ng ilang libong taon. Tiyak si Handy na si Alvin ay magiging napakalakas pagkatapos ng ilang libong taon. Sa murang edad, si Alvin ay isa ng Intermediate Lord of Gods. Hindi lang iyon, ang lakas ni Alvin ay nalampasan pa ang kanya kahit na isa na siyang Advanced Lord of Gods. Kapatid na Han, masyado mo akong pinupuri, may enhing sabi ni Alvin habang nakangiti. Pagkatapos, tumango siya at nagpaalam kay Handy bago ito umalis sa larangan ng digmaan. Nang umalis sina Alvin at Handy sa larangan ng digmaan, lahat ay nakatingin kay Alvin. Ngayong naintindihan na nila ang nangyari, tiningnan nila ito ng may gulat, puno ng masalimuot na damdamin. Napakalakas talaga ni Alvin. Tunay ngang naaayon siya sa kanyang reputasyon bilang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa Eastern Ridge Mansion. Dati, inakala ko lang na nakuha niya ang titulong iyon dahil wala masyadong natatanging talento sa mga nakababatang henerasyon sa Eastern Ridge Mansion. Gayunpaman, malinaw na hindi iyon ang kaso. Talagang minamaliit ko siya. Kamakailan lang siya naging Intermediate Lord of Gods, di ba? Na-stabilize ba niya ng husto ang cultivation base niya sa loob lang ng maikling panahon? Paano niya nagawa yun? Hindi ka panipaniwala. Ang galing niya. Siguro'y nagkataon lang na nagkaroon siya ng engkwentro. Kung hindi, imposibleng tuluyang mapatatag ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang Intermediate Lord of God sa loob ng maikling panahon kahit pa siya ay may mataas na talento at nabigyan ng maraming resources. Sang-ayon ako. Tiyak na nagkataon lang ang kanyang pagkakatagpo. Wala pa nga siyang 3,000 taong gulang. Muli, si Alvin ay napunta sa sentro ng atensyon. Dati, maraming tao ang pumukaw ng atensyon sa kanya dahil sa kanilang narinig tungkol sa kanya. Gayunpaman, ngayong nasaksihan na nila ang kanyang lakas, kumbinsido na sila sa kanyang lakas, lalo na pagkatapos makinig sa mga paliwanag ng kanilang mga nakatatanda. Bagamat karamihan sa mga tao ay may iba't ibang antas ng gulat sa kanilang mga mukha, ang ekspresyon ni Archie ay naging maasim matapos niyang makinig sa paliwanag ni Theodore, ang Golden Seat Elder ng Walker Clan. Sus Mariosep. Lubos niyang pinatatag ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang Intermediate Lord of Gods. Tiwala si Archie na matatalo niya si Alvin sa pagkakataong ito dahil tuluyan na niyang napatatag ang kanyang cultivation base sa tulong ng Walker Clan. Dati, isa na siyang Advanced Lord of God sa loob ng 100 taon, kaya naman hindi nakakagulat na nagawa niyang patatagin ang kanyang cultivation base gamit ang mga resources na ibinigay sa kanya ng Walker Clan. Gayunpaman, kamakailan lamang nakalusot at naging isang Intermediate Lord of God si Alvin, ngunit ganap na niyang na-stabilize ang kanyang cultivation base. Noong natalo siya ni Alvin, hindi pa nila lubusang napatatag ang kanilang mga cultivation base. Pakiramdam niya ay mayroon siyang kalamangan sa pista ng 7 mansyon dahil lubusan niyang napatatag ang kanyang cultivation base at inakala niyang hindi pa ito nagagawa ni Alvin. Dahil dito, nang malaman niyang lubusan ng napatatag ni Alvin ang kanyang cultivation base, bumagsak ang kanyang kumpiyansa. Noon, natalo siya nang hindi matatag ang kanilang mga cultivation base. Ngayong matatag na ang kanilang mga cultivation base, hindi siya sigurado kung matatalo niya si Alvin. Nagsimulang magduda si Archie sa kanyang sarili, at unti-unting namutla ang kanyang mukha. Samantala, hindi pinansin ni Alvin ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Archie. Sinasagot na niya ngayon ang napakaraming tanong ni Pong. Alvin, kailan mo ba tuluyang napatatag ang iyong cultivation base? Paano mo ito nagawa ng ganito kabilis? Paano ito naging posible? Gaano nakatagal mula nang makalusot ka? Mayroon ka bang mga sikretong hindi inaasahang engkwentro na hindi ko alam? Huwag kang mag-alala, maaari mong sabihin sa akin. Hindi ko sasabihin sa iba. Bukod dito, hindi ko naman kayang agawin sa iyo ang iyong mga hindi inaasahang engkwentro. Maraming tanong si Pong matapos mapanood ang pagganap ni Alvin. Siya ay nagulat, namangha, at naguluhan. Nahiya pa nga siya nang maalala niya kung paano niya sinubukang aliwin si Alvin at bawasan ang pressure sa mga balikat ni Alvin sa pamamagitan ng pagsasabi kay Alvin na huwag mag-alala tungkol sa pagraranggo sa top 3. Sa ganitong lakas, sayang lang kung hindi niya sisikaping marang sa top 3 si Alvin.
Buong kumpiyansang sinabi pong, sa tingin ko talaga ay mapapasailalim ka sa top 3. Baka mauna ka pa nga. Ngumiti si Alvin at umiling habang sinasabi, Elder Zin, hindi ba't sinabi mo sa akin na huwag akong makaramdam ng pressure? Sinabi mo sa akin na ayos lang basta mapasama ako sa top 10, di ba? Natigilan si Pong bago niya isinisisi kay Dylon. Hoy, sinunod ko lang ang sinabi ni Junior Uncle Ye. Sa oras na ito, mataas sa kalangitan kung saan walang makakakita. Isang kahangahangang palasyong jade ang lumulutang sa hangin na may hamog na umiikot sa paligid nito. Kuya! Ang lakas na niya! Isang magandang babae ang tumingin sa ibaba. Gamit ang kanyang pambihirang paningin, nakita niya ang lilang figure sa ibaba. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang tuwa at pananabik. Isang matandang babae na nakaupo sa isang mesang kahoy sa malapit ang tumingin sa bata at nakangiting sinabi, Iha, sa bilis ng kanyang pag-unlad, makikilala mo rin siya agad. Isang dalaga at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa likuran ng matandang babae. Magalang sila at nanatili sa postere ng isang katulong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.